Hello mga busing, mga madam. Good day sa buong mundo at magandang gabi dyan sa inyo sa Pilipinas. Kumusta po kayong lahat? Okay, kumusta dyan sa Pilipinas? At sigurado akong excited kayo sa magagandang balita dyan sa nangyayari dyan sa impeachment trial ni Sara Duterte. Kumusta po? Happy ba kayo sa mga resulta ng impeachment trial ni Sara Duterte, mga busing, mga madam? Okay, bago po ang lahat, please dalawin nyo ang aking YouTube channel. Okay, click ang notification. Pag nakita niyo ang all, tuldukan nyo lang yan, mga busing, mga madam. At sa aking FB, maraming salamat po sa mga followers ko na hindi nagsasawa sa akin. Maraming salamat po, mga busing, mga madam. We love you all, mga busing, mga madam. Sa mga hindi pa po nag-follow, please like and share and follow po. At mag-comment kayo at aking babasahin. Mag-comment po naman ako magre-reply. Okay, mga busing, mga madam. Okay. At dito na naman ako, nagbibigay sakit ng ulo at sama ng loob sa mga didilis, mga busing. Okay, pag-usapan po natin itong impeachment trial ni Sara Duterte. Napakaganda ng mga resulta dahil yung isang witness po talagang nagpapatunay na dalawa, yung DepEd tsaka secretary niya, yung secretary pa si Sara Duterte sa DepEd at saka yung vice president niya sa opisina ay talagang nag-withdraw talaga ng mga milyones na pera na umabot na ng mahigit 5 million mahigit na 500 million na ang na-withdraw ni Sara Duterte sa suma total, kasama na yung DepEd tsaka yung vice president na sa OBP office niya. Grabe. Hindi cheeky, puro kas lahat Grabe si Sara talaga. So, patunay lang yan na talagang nagwi-withdraw siya ng milyones doon sa land bank kasi hindi naman magsisunod na yung dating manager na witness ng land bank. Sinabi niya, nilagay daw sa mga bag na malalaki. So, tama yung sinabi ni Madriaga, dating witness ni Madriaga, na nilalagay talaga nila sa bag, sa folding bag, yung malaking bag na yun, di ba? Saan kaya napupunta yung pera na yun? Million kabuuan total 500 million. Ginoo ko, grabing pera. Bali wala lang kisara yung mga ganyang nakaw. So sigurado akong talagang mabibigatan to. At inamin naman ng mga defense lawyer ni Sara na talagang nagwi-withdraw ng pera si Vice Sara at ang yung office niya sa DepEd nagwi-withdraw. Inamin nila hindi talaga makawala sila doon. Kaya inamin ng defense lawyer ni Sara na talagang nagwi-withdraw siya. So talagang totoo. Grabe. Talagang hindi ba grabing pera ng mga, kaya yung panahon ng DepEd ni Sara Duterte, kaya talaga bumagsak ang education sa kanya kasi hindi siya nakapokus sa education niya. Yung bilang isa siyang secretary ng education, hindi siya nakapokus doon. Nakapokus siya kung paano siya magnakaw ng pera. Di ba po? Di ba? Nakapokus si Sara Duterte kung paano magnakaw ng pera sa DepEd at kung paano magnakaw na sa pera sa office of the vice president. Ay naku, Sara. O di ba? So lahat yan sinabi ng land bank. Hindi naman magsisinungaling yung land bank. Kahit anong gawin nilang paikot-ikot sa mga tanong ng land bank manager na yung witnesses, ganun talaga mga sinasabi din. Paikot din, kahit anong paikot-ikot na mga tanong nila, wala. Talaga hindi nagbago ang mga sagot ng ating witnesses ng land bank ng manager na yun. So talagang grabe, million ang mga withdraw ni Sara Duterte, kasama na yung office of the vice president at ang DepEd. So dalawa pala ang pinag-withdrawan niya, the secretary of the education sa DepEd at saka sa office of the vice president. Grabe.
Yung sa Office of the Vice President, yung confidential fund, yun yung mga withdraw niya. At yung namang budget sa Office of the President, yun naman na yung budget naman sa education na nung time na secretary siya, yun naman ang withdraw niya. So baling dalawang departamento, Office of the Vice President, tapos sa Department of Education na bilang nung siya Vice Secretary sa mga sumatotal na na-withdraw niya ay umabot ng 500 million. O diba? Grabing mga pera na yung ginoo. Batala yung mga kapwa natin Pilipino naghihirap sa Pilipinas, mga pagkain nila dyan, mga pagkain nila, dami naghihirap sa Pilipinas, nakaw dito. Kung yung mga nahihirap, kung yung ang mga ninakaw nila dito, sus, mahirap magsalita. Kung yung mga ninakaw nila dinonate nila dun sa mga mahihirap, pinagbibigyan nila lang. Total, nakaw naman, bigyan nyo sa mahihirap. Problema hindi. Sinulo nila kung saan nila nilagay yung nakaw nila na umabot ng 500 million sa loob, sa loob ng ilang araw nilang kakaka-withdraw. Grabe. Unbelievable mga busing mga pinang. So, grabe si Sara. Yan pa lang yun, Article 1 pa lang yan. Yan yung Article 1 na confidential funds pa yan. Yan yung pa yung pinag-uusapan dyan. Wala pa yung Article 2 at saka 3. Nako. Yung Article 2 at saka Article 3, baka bilyonis na pag-uusapan yan. Ito pa lang, sa DepEd pa lang, at saka sa Office of the Vice President, confidential funds pa lang. Office of the Vice President, at saka DepEd, nung secretary pa siya. So grabe ang nakaw talaga ng Inday Sara, mga bushing, mga banam. Kaya na unti-unti nang lumalabas yung mga katotohanan na totoo talagang nagnakaw si Inday Sara ng pera ng gobyerno. O, di ba? Pera ng mga tao, pera ng mga mamamayan, pera ng mga mahihirap, pera ng mga mayaman, pera ng mga bilyonaryo. Lahat kasi yan nagbabayad ng tax. So talagang ito si Sara walang katakot-takot na magnakaw ng pera ng bayan, kasi yung time ng tatay niya talagang ginagawa na niya, kasi yung time ng tatay niya walang pwedeng sumita sa kanya Kaya yun ang totoo. At saka kasi ganun din ang gawain ng tatay niya. Bilis, di ba mga busing mga na? So wala, that's it. Talagang napatunayan na si Sara Duterte ay nag-withdraw sa dalawang departamento, Office of the Vice President at DepEd nung siya Vice Secretary. Million ang mga withdraw niya, umabot na ng 500 million mga busing, mga panahon. O diba, laki, grabe, nakakatakot. Million na yan. Okay, hanggang dito na lang po mga busing, mga panahon. Maraming salamat po sa inyo sa mga pinalangga kong mga followers sa FB. Dagkakaing salamat sa inyo. At sa mga hindi pa po nag-follow, please like and share. Follow po kayo mga busing, mga panahon. Kasi aking pag-aside, magre-reply po naman ako mga busing. Okay, bye-bye!